Pero pag nalaman naman ito ng tao, may maintindihan nyo kaya pala. Kaya pala umatras na si Epifanio kasi karumal-dumal naman talaga na yung iuutos pa sa kanya. Tama na yung kay Jan Amores na nagkamali ako doon. Tama na yun, tama na yun, tama na yun. Pero sabi ko nga, kung sino man yung babaeng nag-utos dito sa akin, doon ko na lang sa Senado sasabihin para at least doon naka-out tayo. Di ba? At least doon, naka-ano tayo doon, naka-out. Nakasumpa tayo kung sino talaga yung babae na yan na nagutos na yan. So, di ba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, simula ngayon na okay lang tanggapin man ako hindi ng aking mga kababayan o ng aking mga kababayan na Bisaya mo nag-ingon ako na dili man ta perfecto pero sukad karon, no? Dili ko mo sugot na daog-daugon na lang gid ninyo si Vice President Sara Duterte. Nahibalo ko na, di ba? Pero hinaot tunta na, di ba? So, sa atong mga kaigsunan na mga Bisaya, mag-ingat po kayo. Lalong-lalo na po doon sa mga vloggers na ginagamit ngayon ng mga Marcos habang maaga pa umalis na kayo. Baka matulad kayo sa akin. Pero sa bagay, kaya nga kasi hindi nga ibinibigay ng mga Marcos, ng mga ni Romualdez, yung mga mabibigat na usapin, yung mga alam niyo, yung mga delikado. Kasi ano sila, nakalantad sila. Kukuha niyo yung punto, yung punto ko. Kaya sa akin ito yung pinagkatiwala ni Romualdez, itong paninira kay Sara. Dahil tingnan niyo naman, di ba? Nakukuha niyo yung punto ko. Kaya sa akin pinagawa. Ngayon, sobra na eh. Hindi na makatao yung pinapagawa nila sa akin. Kaya yung konsensya baga, kung nagawa ko man dahil siguro dahil na lamang sa natuwa ako, dahil natulungan yung tatay ko na nailibing na maayos, yung anak ko na nagkasakit ng mga panahon na yun na talagang grabe. Pero hindi ko na naisip na teka, baka di ba? Sana naintindihan niyo ko. Accept ko na nagkamali ako. Tinanggap ko agad yung aaminin ko totoo. Hindi ko alam kung totoo ba tong tungkol kay Amores at kay Sara. Pero dahil nga sa itong inutos sa akin ng babae, ito ay malapit ho kay Marcos. Mapakita ko po dito ang video. May video po ko. May video po ko na itong babae ito malapit kay Marcos, malapit kay Romualdez. Ito yung tao po talaga ni Romualdez. Isa tong sabihin na lang natin na marahil ay nakaharap na rin ito ni Sara. 100% nakaharap na to ni Sara. Ayaw ko lang sabihin dito kasi mahirap na. Baka sabayan ng ibang ano. Pero kung ako ay magsasalita dyan sa Senado at bibigyan ako ng chance kung ano-ano yung inuutos sa akin para lamang masira ang mga yan. Nasa listahan yan si Bato. Nasa listahan yan na maipapalabas dito na para lalong madiin yan si Bato. No? Kasi walang ibang tinatanggihan Tinatanggihan ng ibang mga vloggers ni Bongbong yung mga gusto nila pagawa doon sa mga vloggers nila na binabayaran nila. Tatanungin niyo ko kung binabayaran. Yes, totoo yan. Kasi kung ako nga mismo. Matutuwa dito yung mga kapatid. Dahil itong Epifanio Labrador na ito na walang ginawa kundi gumawa ng kwento, kababayan, talagang totoo yung sinasabi sa Biblia eh. Pag kinalaban ng pamamahala dito sa lupa at wala ka sa katwiran, sarili mo ang magiging kalaban mo at talagang ihahayag ka sa katotohanan. Wala kang lusot dito, Epifanio Labrador, dahil sa iyo mismo nang galing ito. Mga kababayan, anong nangyari kay Labrador? Bakit bumaliktad na ito at mukhang nagmamakaawa na naman? Mukhang wala na siyang views Bumabaliktad na naman Pakinggan natin itong kanyang sasabihin mga kababayan. Naku po, magagalit yung mga supporters ito na nabudol. Sinusunod ko yung gusto ni Romualdez, sinusunod ko yung gusto ni Bongbong, sinusunod ko. Kasi alam ko naman isang connection lang yan sila Bongbong ibababa kay Romualdez dahil alam nila
na tayo dito, makakapagsalita tayo ng todo, makakapagsalita. Kilala niyo naman si Epifanio Labra pag nagsalita, wala tayong preno dito. Wala ng pag-asa, darating ang panahon na although mawawalan ako ng income sa YouTube dahil nga sa, ito, kita niyo naman. Siyempre, magagalit yung mga followers, di ba? Ni BBM. Kasi nga, di ba? Pero pag nalaman naman ito ng tao, may maintindihan nyo kaya pala. Kaya pala umatras na si Epifanio kasi karumal-dumal naman talaga na yung iuutos pa sa kanya. Nasa listahan yan si Bato. Nasa listahan yan na ipapalabas dito na para lalong madiin yan si Bato. No? Kasi walang ibang tinatanggihan tinatanggihan ng ibang mga vloggers ni Bongbong yung mga gusto nila pagawa doon sa mga vloggers nila na binabayaran nila. Tatanungin niyo ko kung binabayaran, yes, totoo yan. Kasi kung ako yan mga babayan mga kapatid, umano na sa bunganga niya, yes, nababayaran ako. Nababayaran, wala pa yung kabaong mamaya. Kita nyo, pinagpalit niya, yung mga anak niya, nag-aaral, halip na kasama niya dun sa nasa bundok man siya. Pero bilib din ako dito kay Labrador dahil mapagmahal sa tatay. Tulad kami. Pero kung talagang walang pera, di ibalot na lang sa banig. Ikaw, kumapit ka sa patalim para banatan mo. Ngayon, umurong na ang bayag mo. Dapat panindigan mo yan hanggang sa matigok ka na, Epifanio. Kailangan sa mga ganyan na mga sitwasyon na yung mga pinaggagawa mo sa buhay mo, no, ano man ang mangyari, at least na ibigay mo sa tatay mo yung magandang kabaong. Kung ano man ang mangyayari sa ngayon diyan, harapin mo yung kaso, magpakulong ka, at least natupad mo yung pangarap mo na magandang kabaong sa tatay mo. 'Di ba? Tapos ngayon susuko ka na. Anong susuko? Huwag ka sumuko. Diyan ka lang sa bundok. Wait mo, wala pa naman yung warrant Hindi pa naman ikaw talagang totoong pinaghahanap sa loob ng mga ilang patawag na ikaw hindi dumating sa hukuman, doon ka magkakaroon ng warrant. Ngayon, pag meron ka ng warrant, hindi ka na kahit saan ka na lugar, pwede ka nang damputin. Okay? At ang alam ko sa kanyang kaso, walang piyansa. Kaya hindi ito makakapagpiyansa. So kita nyo naman, binanggit niya si Tambaloslo, si Pangulong Marcos, binanggit niya. So dapat sagutin to ng kabila. Na bakit sinisigaw yung pangalan nyo dito ni Epifanio Labrador? Hindi to basta-basta. Bakit pumipiyok? Pangalan nyo ang binabanggit. Kano kaya binayad dito? No? Malaki binayad dyan. Kung ako nga mismo, di ba? Kapalit lamang nung ako sa akin naman, hindi ako nagpabayad. Siguro, kaya ako natanggap yun dahil sa tuwa ko lang, dahil natulungan nga yung tatay ko na mabilhan ng kabaong na maayos. Yung anak ko naman. Ayaw ko sanang tanggapin, pero tinanggap ko. Sira ulo ka pala Natuwa lang siya kasi binayaran siya. Na-timing siguro na namatay yung kanyang ama, nakita niya siguro yung kabaong mumurahin. Di ba? Yung nga sinasabi ko sa iyo, Epifanio, kahit ano pang ganda ng kabaong mo, doon lang yung sa sementeryo, masisira yan. Tapos, pansamantala lang makikita ng mga tao yan. Pero pag pinasok na yan sa nicho, wala na yan. Huwag kang bibili masyado ng mahal na kabaong, baka nakawin pa. Nanakawin yung kabaong mo. Pag merong mga kabaong na tig 1 milyon, tig 2 milyon hindi man sila bibili ng ganyang kamahal na kabaong kung yung sementeryo mo pipitsugin ng walang security guard. Nanakawin talaga. Alam mo, kung nabubuhay yung tatay mo, Epifanio Labrador, magagalit sa iyo yun. Sasabihin niya, anak, okay na sana na ang kabaong kong ito imumurahin. Kaysa naman ipagpalit mo yung pagkatao mo diyan sa pera para manira ka ng tao. Galit na galit ang tatay mo sa iyo ngayon, Epifanio. Dahil sa pera, nasilaw ka, binila mo siya ng mas magandang kabaong. Sa kabila naman ng lahat, sinira mo pati buhay mo. Dahil ay sa ginawa mong katarantaduhan sa buhay mo. Wala, galit ang tatay mo sa iyo, galit. Galit yan. Shoutout kay Sir Rainier. Shoutout.
Sir Carmado, shout out Sir Romeo Acosta. Thank you, Sir Abel. Pares daw kami. O sige, di parehas. Nagkasakit, pero hindi ko alam. Mga kababayan at mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga tagasunod ni Epipanyo Labrador, yung mga nabulag niya, na scam niya, at yung mga hinuhut-hutan niya ng pera. Itong ipapaalam ko sa inyo, mga kababayan. Bakit kaya bumaliktad na si Epipanyo Labrador, mga kababayan? At inamin niya po sa kanya mismo nang galing na hindi na niya kaya yung ipinapagawa sa kanya. Hindi na niya masikmura ito, mga kababayan. Sa palagay niyo, hindi na masikmura or hindi niya na kaya yung pinapagawa sa kanya? Siguro may pinapagurgur na sa kanya. Tapos hanggang salita lang naman pala tong tao na to. Sabi niya, pang 50 na daw yung gurgurin niya. Nagpapakita pa siya ng baril niya. Pwede naman magsalita Kahit ako, sabihin ko, 1,000 na gurgur ko siya. Ngayon, bakit tumatanggi ka ng Epipanyo kung talagang matapang ka? Ngayon, bakit nagba-back out ka na? Ibig sabihin yan, bakla ka. Tinanggap-tanggap mo yan. Siguro, yung pagiging master mo sa Kung Fu. Kung Fu master? Kung Fu ka pala Baka sampalin lang kita taog ka Yabang ni Boy Sardinas Alam mo laki ng katawan no? Wala Ginawa mo na yan. Tapos meron pa akong napanood sa vlog niya. Ayaw daw siyang tigilan ng iglesia. Hindi ka talaga titigilan kasi nakapile na yung kaso mo. Harapin mo yung mga nasabi mo na sa social media, nakatatak na yan. Okay? Hindi na yun mababago. Pagdudusahan mo yan, boy. Boy? Pagdudusahan mo yan. Ngayon, kung talagang magaling ka magtago na parang daga, magpalipat-lipat ka na ng bundok hanggang sa hindi ka talaga matagpuan pag nagkawaran ka na. Lipat ka rito sa bundok ni Boy Sardinas, dito malapit sa akin, ako nang hahunting sa'yo. Huhulugan kita ng bomba. Meron akong drone dito. Alam mo ba yung ginamit ng mga Ukraine sa Russia? Drone lang hinuhulog sa mga tao. Yung mga kalaban nila, hinuhulog yung mga bomba. Meron ako dito na. Sabog ang puwit mo. Kayabangan mo kasi. At inamin niya po kung sino yung mga amo niya at mga boss niya dito. Bakit niya ginagawa yung mga paninirang ito, mga kababayan? Ano kaya ang magiging reaction ng mga amo ni Epipanyo Labrador pag ito napanood nila, mga kababayan? Kaya lang pala ginagawa ni Epipanyo Labrador na ito dahil sa pera. Nabulag siya sa kumikinang na pera, mga kababayan. Yung paninira niya po sa mga Duterte, kasama na rin po ang ka Eduardo Manalo at buong Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, ito hindi po tayo gagawa ng paninirang puri o yung pagbibigay ng mga balita na wala tayong basihan. Sa kanya mismo nang galing, mga kababayan. Kayo nang humusga. At talagang magugulat kayo sa kanyang ibubulgar. Mga kababayan, bakit kaya? Hindi na kaya siya binabayaran? Hindi na kaya siya nakakatanggap ng tulong? Mga kababayan, panoorin po natin si Epipanyo Labrador. Paano siya mag-confess, mga kababayan? Bakit niya nagagawa ang mga ito? Ayon sa kanyang hindi na daw niya masikmura at nakokonsensya sa mga ginagawa niya. Kumbaga, sinisingil po siya ng kanyang budhi. Bakit niya nagawa ito kay Sara Duterte? Sa mga paninirang ibinabato sa mga pamilya Duterte. Kasama rin dyan ang Iglesia ni Cristo. Siyempre, mga kababayan, di ba umamin siya malamang
kasama din dyan ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Dahil sa kanyang binabato ng mga paninira, lalong-lalo na po sa ating leader na namamahala po sa buong Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo, na yung video niya na bago na sinasabi niya na siya po yung mastermind sa pagpaslang kay Kaper Silapid na isang komentarista sa social media at sa mga radyo, mga kababayan. Kaya itong ipapakita ko po sa inyo, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Hindi yata nagkaintindihan sa bayad. Kaya ito, nag-iiyak siya na hindi na niya masikmura yung kanyang ginagawang paninira. Panoorin po natin, mga kababayan. Naman ang income ko eh. Sapat naman para sa amin sa YouTube. Tingnan niyo yung mga views ko noon, hindi ko tinitira si Bongbong. Ang dami. Unang open ko pa lang, makita mo, 1,000 na agad. Ha? 1,000 na agad yung nanonood. Kasi sinusunod ko yung gusto ni Romualdez, sinusunod ko yung gusto ni Bongbong, sinusunod ko. Kasi alam ko naman, isang connection lang niya sila eh. Oh, Bongbong, ibababa kay Romualdez. Dahil alam nila na tayo dito, makakapagsalita tayo ng todo, makakapagsalita. Kilala niyo naman si Epifanio Labra pag nagsalita, wala tayong preno dito. Pero na-realize ko isang araw, hindi ko sinasadya. Habang tinitignan ko si Sara, ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya bilang isang Bisaya. Ramdam ko Epifanio, bakit naawa ka na ngayon kaysa Vice President? Bigla ka naawa. Kasi alam mo na, malapit ka na. Nalalapit na yung eleksyon. Kita mo nga kayo, gawa-gawa kayo ng mga survey. Tingnan yung mga babae, no? Itong mga tanso vlogger. Kung sino-sino pa mga vlogger nila. Wala na daw yung PDP laban, wala daw sa survey. Kung napanood nyo yung sabi ni Pangulong Marcos, dito kayo! Ito ang iboto nyo, yung team ko, sabi niya. At marami nang nagawa. Marami nang nagawang pagkuha ng pera. Malupit. Yung sabi niya, nakalagay, eto ang tropa, silang iboto nyo para sa taong bayan. Okay? Para mas tumaas ang presyo ng kamatis. Pag binoto nyo sila, sabi. Mga babae, sa akin, kung ako ako PDP laban ako eh. Pag binoto nyo itong mga tropa na to, sinisigurado ko sa inyo, yung presyo ng 60 pesos per kilo na bigas, gagawin nilang 120 na. Grabe maggawa ng mga survey to mga to laglag ang PDP laban. Pagka nagkakaraban, napakadami tao. Sila pag nagkaraban, naku po, kung hindi sila magdala ng 5 kilong bigas, hindi man sila pupuntahan. Ano na kayo parang nananaginip tong mga kalaban natin parang tawag dito. Gumagawa sila ng mga tao kahit hindi nakikita. Ano yun mga sir, invisible yung mga taong sumasama sa inyo? Subukan nyo magpunta, magkaraban kayo. Huwag kayong magdadala ng bigas. Tingnan natin kung talagang pupuntahan kayo. Doon sa may Pasig, noong nakaraan, na-live natin yan, kumuha tayo ng video sa mga tropa. Diba? Napakarami nilang mga bigas na dala. Pati mga DDS supporters dyan, ay mang nagpunta. Siyempre, bigay yan sa taong bayan yan di tatanggapin. Ngayon, subukan nyo naman, mag-kandidato kayo, umikot kayo na wala kayong dalang bigas o anong ayuda pa man. Kasi mag-iingat ho kayo sa pagmimigay ho ng pera. Okay, baka mabigyan nyo ho ng pera o ayuda or akap, mga kasamahan namin mga DDS, mabibidyohan ho kayo. Di magte-trending na naman ho kayo. Kung hindi nyo pa napanood, mga kababayan, meron akong survey dito, bundok survey baka hindi pa nakakapanood, nandiyan, kaka-upload ko lang kahapon ba yun, kahapon alas 6. Yun, gano'n na mag-survey. Tapos hindi nagbibigay ng 3 kilong bigas.
Pang mga tagalan na ayuda ang binibigay, hindi galing Itatang Digong yun ha. Sa mga sponsor yun, sa mga Duterte's Angel, sa sa Israel, yan. Tapos andito rin yung mga Tintaghirap sponsors ko diyan. Palay mo, pag bigla na lang nag-uutos sa akin, namimigay ng bigas, pero hindi galing Itatang Digong yun. At hindi galing sa kaban ng bayan. Galing sa kanila pinaghihirapan, yung tinutulong nila. Sila ba, nagbibigay ba nila ng ayuda galing sa pera nila? So, hindi. Kailan pa? Diyos ko. Di ba? Tingnan mo, itong si Epe Panyo, umamin na. Wala pera-pera ho talaga. Pag talagang pera, no? Talagang ginto na ang mangyayari sa'yo. Pag ikaw marami kang pera, marami kang kaibigan. Kapag ikaw ay naghihirap na, wala ka ng kaibigan. Pero meron namang kaibigan kahit wala ka ng pera, nandiyan naman, nakadikit man din yan sila. Di ba? Kaya mag-ingat ho kayo sa mga kaibigan nyo, ha? Baka ang tingin lang sa inyo, ay kukunin ko tong kaibigan kasi meron tong Pajero, meron tong Fortuner. Maganda ang bahay nito, kakaibiganin ko muna to ng mga 2 buwan. Tapos pagkatapos ng 2 buwan, i-chat ko to, uutangan ko na. Di ba? Ganyan naman yung mga Pilipino Tapos pag hindi mo napautang, galit pa, galit. Galit pa kayo. Pagka hindi kayo napagbigyan ng isang beses, sabagay, pagka napagbigyan mo na yun uulit-ulitin, hindi pa nga bayad yung kabilang utang na mangungutang ulit Marami sa akin nangyari yan, hanggang hindi ko na nga siningil hindi na sila makakaulit. Di ba? Wala ganun ho talaga ang Pilipino. Sa real talk, ang Pilipino po kasi ay talagang silaw ho sa mga ayuda. Ang ayuda ho kasi mga kababayan, sa totoong buhay, pag ikaw ay tamad at nakatanggap ka ng 5 kilong bigas, hindi muna ako magtatrabaho. May nag-ayuda naman sa akin, si Boy Sardina, si Tambaloslos. Mga ilang araw akong hindi magtatrabaho, hindi ako papasok 3 araw, binigyan akong 3 kilong bigas. Hindi muna ako magtatrabaho mga kababayan kasi meron naman palang nag-aayuda. May nag-ayuda ba naman yung politiko? After 5 years to 6 years na naman siyang babalikan. Sa 5 kilong bigas o 5,000, after 5 years 6 years siyang babalikan. Tapos sasabihin, oy boss, boto mo ulit ako. Bibigyan ulit kita ng 5,000 saka 5 kilong bigas. Tapos babalikan ulit kita after 6 years. Di ba? Binenta niya na yung kaluluwa niya sa pagboto dun sa balanghiyang politiko na yon. Di babawian. Gaano mo mga katanga? Kaso ngayon, hindi na mga tanga mga Pilipino ngayon. Tatanggapin na nila ngayon yung mga nagbibigay na politiko ng pang-ayuda, tapos hindi na kayo iboboto. Tapos videohan nyo yan, tapos bigay nyo sa amin mga DDS para ipahiya natin yung mga yan, tapos makakasuhan pa. Hindi naman mananalo yan kung hindi mo magbibigay ng ayuda yan Meron nga akong vlog sabi niya, magkano bibigay sa amin ni Duterte? Kung hindi nyo pa napanood, sabi ni Manang sanay-sanay si Manang pagka may nagpupunta ng politiko, nakakatanggap ng ayuda. Sabi ko doon kay Manang, sa vlog ko na yan, kung hindi nyo na pa napapanood, sabi ko, Manang, hindi ho nagbibigay si Tatang Digong, Team Duterte ng para magbigay ng 5 kilong bigas, mga ganyan. Para iboto nyo sila. Bawal ho yun. Ako, vlogger ho ako. Walang bayad si Tatang Digong sa akin. May nagpapabigay lang ho ng mga sponsor sa ibang bansa, mga OFWs na mga sponsor ko. Dahil charity vlogger man ako. Siyempre, nagpupunta ako ng bundok, nakakita ng mga karapat-dapat tulungan, ay nagbibigay kami. Pero si Tatang Digong, kuripot yan, hindi yan magbibigay. Kung ayaw mo siyang iboto, di wag. Pagka binoto mo naman ang ganitong si Tatang Digong at ang pangako naman niya, yung ayuda na papakinabangan ng taong bayan, yun mas maganda. Yung mga trabaho, yung mga libreng ganito, ganyan-ganyan. Hindi yung pang 3 araw na ayuda. Ngayon, mga babayan, itong mga nakaupo ngayon, sanay na sanay talaga sa ayuda. Ayuda pa more. Boy. Yan ang mga totoong mga ito naman, itong mga kababayan natin, hindi ko naman din talaga masisisi at hindi nyo naman masisisi sila dahil nga po ay mahirap nga ang buhay. Napakamahal ho kasi ng bigas.
Kaya nga ipagpapalit ho nila yung 5 kilong bigas na para iboto yung politiko dahil nakatipid ho sila ng pang ilang araw, dahil kamahal po ng bigas. Merong sinasabing 29 pesos isang kilong bigas, yung manok nga ayaw kainin eh. Napakatigas. Galing yata yung ibang bansa yung mga reject na mga bigas. Itong mga kababayan naman natin, tuwang-tuwa, yan ang aming Pangulo. Yan si Marcos. After 3 years, bago nagkaroon ng 29 kilo per kilo no? Di ba? Isipin nyo na lang, paano kung si Bongbong Marcos, yung nauna umupo bago kay Tatang Digong, yung nag-pandemic. Nako po, siguro mas grabe nang nangyari sa bansa natin, no? Grabe si Tatang Digong yun, sinurvive niya yung sobrang kalamidad na nangyari sa Pilipinas na yun, sa buong mundo. Di ba? Tapos mayroon pang si Tatang Digong talagang pag mayroong yung mga sundalo nililibot niya, may mga birthday, mga ganyan, di ba? Yun ang totoong nagmamahal talaga sa kapwa. At si Tatang Digong lang sa dami-dami ng presidente na siya ang nagbigay ng mataas na sahod sa mga uniformadong mga nanunungkulan o nagtanggol sa ating bansa. Tatang Digong lang talagang malakas. Wala nang iba pang magiging best president. Sasabihin nyo si Bongbong Marcos best? Wow, sinungaling kang na yun. Kukutungan kita Sabihin mo best yung si Bongbong. Naka, 3 taon na. Wala pang nagagawa. Sabagay, ang ginagawa na nauubos yung budget. Ito naman mga tanso vlogger na dapat kayo mga tanso, makinig naman kayo. Ang i-vlog nyo naman, yung mga nagawa ni Marcos. Ako nga, nagbablog nga ako ng na nagawa ni Tatang Digong. Kayo naman ang mag-vlog kung anong mga nagawa ni Marcos. 3 taon na, mag-vlog kayo. Puro ang vlog nyo si Tatang Digong, si Sara Duterte, si Vice. Wala na kayong ibang vlog, no? Puro pagbanat na lang sa Duterte. Pwede bang pagka natalo kayo, tumigil na kayo sa pagbablog nyo, kami na lang? Ano pang iba-vlog nyo ngayon? Itong si Mima Alisang maga ang muka. May sakit yata ito at ay namamagana yung mukha mo, Alicia, comment ka. Talaga namang banat ka talaga lagi kay kay Kong Marcoleta. Naka, hindi naman nanalo yan, nilangaw ang karaban ni Marcoleta. Duling ka bang hinayupak kang Alicia ka? Napakadami-daming tao bulag ka pala? Bulag pala tong si Alicia, yung tansong vlogger na yung uso, yung malaking ewan ko, tapos nagnakaw pa ng ng native na manok sa Caloocan. Oy, Alicia, may pera ka naman na. Magbayad ka doon sa ninakaw mong manok sa Caloocan, yung nagninakaw ng native. Yung kalahati inulam mo, yung kalahati pinulutan ng asawa mo. Nakakilala ka nung isang subscribers ko, mga babayan, kasi nakilala itong si Alicia, itong binabanatan din natin, nakilala po siya ng isang subscribers natin na taga Caloocan, kapitbahay daw niya yung babae na yan. Ninakaw daw ho ni Alicia, ni Mima Alicia, yung native na manok ng kapitbahay. Yan po yung naging issue nitong babae na to. Kung makapanira ka rin, kung makapag-survey kayo, wagas. Walang pasok walang pasok sa PDP Laban. Tapos si Kong Marcoleta, kinakantsawan mo pa, sabi, ano yan? Kumakaway lang daw si Kong Marcoleta kahit wala namang tao. Tingnan nyo kung makagawa talaga ng istorya iyang babae na yan. Kaya, magkakaalaman talaga sa bantayan nga natin to. Pag tumak kayo kayong mga tanso kayo pag nagkaraban naman din kayo, okay? Titingnan natin kung gaano kadami tao nyo at titingnan natin baka may dala kayong bigas dyan, Bawal na magbigay ng mga ayuda ngayon pag nangangandidato. Ako na lang magbibigay ng ayuda. Hindi naman ako nangangandidato Baka sasabihin naman nila, yan si Boy Sardinas. Binigyan siguro ni Duterte yan, ni Sara, na para magbigay ng ayuda. Di patunayan nyo kung talagang binigyan ako ni Tatang Digong. Yung mga tinutulong dyan.
Ilan ba yung CR na binigay? Mga 5 CR ang ibibigay namin eh. Pangmatagalan yun, mga boss. At ay hindi yun na basta-basta mauubos. Hindi tulad pinamimigay nila, 5 kilong bigas, 3 kilong bigas. Tapos sasabihin, iboto nyo kami ha. Para marami pa kaming ayuda. Babalikan nyo naman after pagkatapos na, pagbutuhan na naman. Ito naman mga tanga na mga Pilipino, yung tamaan dyan sa poll, sige po, maraming po salamat sa 3 kilong bigas. Iboboto ko ho namin. Maraming salamat po dahil sa mahal po ng bigas. Nakapag-abot po ko yung 3 kilo sa amin. At asahan nyo po, ay iboboto ho namin kayo. Sa darating na eleksyon, hindi po namin iboboto si Duterte. Hindi mo nagbibigay ng ayuda yan. Mga tanga, ang Duterte, mas maganda at sa pangmatagalan na ayuda. Kaysa 3 kilong bigas, boboto mo yung mga ano yan? Say! Kukutungan kayo eh. Dito naman tayo sa hindi corrupt, tulpo. Basta sa amin mga Sir Alfredo, basta sa amin kasi unahin muna namin yung PDP laban. Okay? Meron naman tayong kalayaan, yung mga kaya nga ho kami nagbablog at ay kung sino, yung talaga may mga tulpo nga. Tapos bigla na lang din nila iboboto si tulpo dahil nagkakaroon din ng issue. Sa akin si Sir Rapi Tulfo, malaki utang na loob ko diyan. Kasi nung may pinakulong akong scammer ay on the spot talaga na si Sir Rapi Tulfo ay natulungan ho kami. Tapos itong nakaraan June 17, mga kababayan, June 17 ba 'yon? Na TV ako, Sir Rapi Tulfo, pumila ako doon, nakilala ako ni Ma'am Odette, sikat ako sa TV5 doon sa harapan, ang dami na namin natulungan ng Team Taghirap diyan. Marami na kaming napauwi sa iba't ibang probinsya, marami na kaming naampon. Hanggang dito sa may bahay ko sa bundok, dadala ko. Ay nakilala ako ni Ma'am Odette. Sabi ko, Ma'am, may lalapit sana ako sa iyo, mga OFWs, nasa nasa 40 mahigit. Ano ba yan? Mga box. 2 taon na, hindi pa po nakukuha ng may-ari. Ang halaga po ng isang box, umaabot ng pinakababa, 40,000, 90,000, 120,000, meron 300, meron 200,000, depende kung ilang box yung kanilang dapat ma-receive. Nako, nung araw na yun, napunta ako na nasalang kaagad ako kay Sir Rapi Tulfo. Hindi natapat ako kay Sir Rapi Tulfo. At mga ilang linggo, 2 linggo, nakuha na nila yung kanilang mga box. Si Boss Sardinas yan. At I think umabot siguro yung mga 3 milyon. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 3 milyon po yung na-recover na mga boxes. At nagpasalamat po yung mga kababayan natin ng mga OFWs dahil kay Boss Sardinas, sa pamamagitan ko, nakapunta tayo ng TV5, marami na po silang nautusan dyan na scam na ho sila. Meron na ho sila mga taong pinapunta, binayaran. At sa bandang huli, hindi naman din nakuha yung box. Na-scam din ho sila dahil sa pagbabayad din nila. Ngayon, nung napunta ako dyan, inasikaso ko, binibigyan ho nila ako ng panggas, hindi ako nanghihingi. At kahit bigyan po nila ako, hindi ako tumatanggap. Sabi ko, malapit lang naman ako dyan, magkano lang yung gasolina. Saka meron naman akong pangkain. Hindi ko sila, nung nakuha na po nila, unti-unti yung kanilang mga box, nagbigay po sila ng tigwa 1,000 pesos kada isa. Talagang pinipilit po nila. Sabi ko, kung gusto niyo po talaga na magbigay, hindi po sa akin, itutulong po natin. At marami pong video niyan, nandun po sa page ko. Na tuwan-tuwa, marami po silang mga natulungan. Binigay po, yung mga binigay nila, binigay ko rin po sa mga tao. Kasi ang pagtulong sa kapwa, hindi man po dapat babayaran ka. Okay? Hindi yung ganyan ipapalibing mo yung tatay mo, ipapayan yung labrador, para gusto mong mas magandang kabaong, tatanggap ka ng pera sa isang politiko para manira. Di ba? Galit ang tatay mo sa'yo, ipapanyo. Biruin mo, pinalitan mo yung kabaong, pinalitan mo ng mas mahal, pero pinagpalit mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Wow, ang lupit mo, besh. Buhay. Gigigil ako sa'yo. So, ayan, nakwento ko sa inyo. Di ba? Yan yung mga Kaya yung mga dyan, na mga solid, mga loyalista pa dyan, mag-isip-isip na ho kayo. Wag ho kayong masyadong manood ng panatiko sa mga vlogger nyo. Siyempre, sisilawin ho kayo niyan, bubulagin ho kayo. Kung malapit lang ho kayo sa kanila, kung kinakailangan tusukin ang inyong mga mata para mabulag ho kayo,
gagawin ho talaga nila. Okay? Yun po yung totoo. Nung panahon ni Tatang Digong, tuwan-tuwa kayo. Lahat naman kayo nakinabang. Ha? Napakataas ng ratings, pinakamataas. Anong ratings ngayon ni Marcos? Di ba? Naubos-ubos na yung mga pondo, pati mga pondo ng PhilHealth, pinakialaman. Hindi naman dapat pinapakialaman yan. Taong bayan na naguhulog niyan. Hindi naman galing yan sa kaban ng bayan ang pinaguhulog diyan. Pag ikaw nagtatrabaho, ikaw ay naguhulog diyan sa PhilHealth. Bakit mo kailangan pakialaman yung PhilHealth na yan, ilagay mo sa ibang mga pondo? Sa taong bayan lang yan. Kung hindi ba naman kayo mga bobo boy? Di ba? Kung ngayon, kung sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, ito mga tanso, makinig kayo kay Boy Sardinas kasi mas mataba ang utak ko sa inyo. Okay? Ganito dapat ginawa nyo dyan sa pondo ng PhilHealth. Excuse me. Ngayon, sobra-sobra na yung pondo ng PhilHealth. Huwag niyong papakialaman yan. Ngayon, ang gawin nyo para mabawas-bawasan, dahil sobra-sobra na, yung dating covered, pag nagkasakit ka, babayaran ng PhilHealth, halimbawa 20,000, gawin mong 40,000. Ganun dapat ginawa nyo, mga popols, boy. Napaka ng logic, kinuha nyo yung pondo dyan sa may PhilHealth. Saan ba kayo nag-aral, ha? Ako, nag-aral lang ako dito sa bundok, pero alam ko ang dapat diskarte. Yung mga nagulog sa PhilHealth, sino ba yung nagulog sa PhilHealth? Galing ba yung sa gobyerno? Hindi naman galing sa gobyerno yan. Kada sweldo nyo, buwan-buwan, yuhulog nyo yan dyan. Bakit pumayag kayo na tinanggal yung pondo dun sa PhilHealth, nilipat sa iba, pera ng taong bayan yon. Pera yun, hinuhulog mo yung kada sweldo mo. Ang tanga mo, Chris Ulo. Sabi ni Chris Ulo, araw-araw naman tayong naguhulog sa PhilHealth. Tanga, hindi. Buwan-buwan. Ito si Chris Ulo, bobo rin to. Laki-laki ng bungo, malitang utak. Araw-araw na naguhulog sa PhilHealth. Ano yung araw-araw? Araw-araw sweldo mo? Kaya sabi ko sa inyo, mga tanga, mga bobo, mga walang utak, mga tanso Makagawa lang ng mga ka-fake newsan Sabi na, mas maganda naman yung gagamitan ng ng pondo ng PhilHealth Siyempre, yung mga subscribers nila mga tanga, maniniwala sa kanila. Kasi nga, hindi sila kailangan nila mahawakan nila yung mga subscribers nila. Pero marami naman mga subscribers nila nakakapanood sa mga vlog natin, natatauhan. Di ba? Kung hindi ba naman kayo ng pondo ng PhilHealth, ilipat natin dito kasi sobrang laki na. Naghuhulog pa naman sila palagi. Sa PhilHealth, tataas ulit yan. Kung hindi ba naman kayo mga bongols, hayaan mo maging billion, trillion yan. Ang gawin nyo sana dyan mga sir, ayun nga, ulitin ko. Kung dating 10,000 yung binibigay nyo sa cover ng may sakit, gawin yung 20-30 mil. Tingnan ko lang kung hindi medyo bumaba yan. Problemado kayo, masyado nang malaki. Ay, nakaw, yari kayo, boy. Di ba, mamitintin, tama ka na. Sir Kamote. Mga engot talaga itong mga to Tuloy pa nga natin to, tuloy pa nga natin to. Sobrang naramdaman ko, sobrang naawa talaga ako kay Vice President Sara Duterte. Sobrang naawa ako, grabe. Hindi ko mapigilan. Alam ko mawawalan ako ng... Ikaw, Epipanyo, kayo, sasampalin kita 3 beses talaga no? Kaya na. Naawa na raw tong si Epipanyo, Labrador kay Vice President. Ba't gumaganyan ka? Late na ang pagsisisi mo. Late na ang pagsisisi mo. No, dahil pag lumabas ang warrant mo, kukuha ko ng kopya sa NBI. Tapos yung helicopter ko malapit na matapos, pwedeng-pwede na kitang hulugan ng bomba. Loko ka? May paganyan-ganyan ka na ngayon, matapos yung balahurain, ang pangalawa sa pinakamataas sa Pilipinas, matapos mo balahurain, meron ka ng paganyan, naawa na kasi ako Naawa na kasi ako. Bakit hindi ka na binayaran? Hindi ka na kasi binayaran yata. Mga sir NBI nga, bigyan nyo nga ako ng kopya ng warrant of arrest dyan pagka may lumabas Ako nahuhuli dyan. Meron nga ako sariling quadcom Meron akong helicopter dyan malapit nang matapos
Kumatok kasi nung nakaraan yung helicopter ko eh. Pero tinetesting ko na, medyo lumilipad-lipad na. Hindi ko pa masyado pinapataas kasi baka bumagsak, patay man din ako. Bro, may trending ngayon. Minura ang bundok, sinapak. Minura yung bundok. Ba't mo bumurahin yung bundok? Kaya nandyan yung di ba, sir? Huwag mo murahin yung bundok. 6 years kasing di nakaporma nung time PRD, di sila naka-dekwat ng pera. Kaya agad nila ngayon, PG dating ng 2028, pulbos sila. Kung hindi mo sila, pulbos talaga yan. Pati yung anak ni Marcos, wag yun akong iboboto. Papogi lang yan dun eh. Susto, mas pogi pa ako dun, di ba, Mami Tintin? Yari kayo, zero Marcos na. Punta na lang kayo sa ibang bansa, marami naman na din kayong pera eh. Huwag na kayo magsilbi sa Pilipinas kasi hindi na kayo mananalo. Panoorin nyo yung sabi nga ni Bongbong, ito, boto nyo to mga tropa Sila ang tunay na may nagawa sa Pilipinas. Okay? Galit na galit yung mga tanso eh. Sila ang tunay na may nagawa ng Pilipinas. Merong ang iba dyan. Nagmamakaawa na. Nagmamakaawa na daw yung mga PDP laban ni Tatang Digong na iboto sila. Ganun ba? Sige nga, babantayan namin kayo mga sir. Kung talagang malakas kayo sa inyong karaban, walang dalahan ng bigas ha. Ito may mga trust na dito. Pagkasabihin nyo sa mga boss nyo pag nagkarabot sila, walang daladalang bigas kasi pampadami yung dalang bigas eh. Mr. Bigas. Boy, huwag kayo magdaladala ng bigas Mr. Densyo sa papugian, boto ko sa'yo, boss Sardinas. Grabe ka naman, boy. Sabi sila, dito nga si Bongbong, sabi, sila ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Uubusin namin ang pera ng taong bayan. Pati pera ng PhilHealth. Pag tumaas ulit ang mga donation, pondo dyan, kukunin ulit namin. At sa darating at kami ay mananalo, lahat ng bundok papatagin ko. Woo! Anak ng tipaklong. Sige, boto nyo pa sila. Magpabudol na naman kayo ulit. Naawa ka kay Sara, wag kang maawa sa kaguhan mo. Hintayin mo ang karma, hindi lang sa'yo. Kasama ang pamilya mo, sabi ni Reodal. Thank you po. Sabi ko sa'yo epepahan nyo may paganyan-ganyan ka na ngayon. Gusto mo dudukutin ko yung abdo mo Boy? Bago paligo si Boy. Hindi pa ako naliligo. Mami Tintin. Sardinas, kain na ubob. Ano yung sabihin nun? Pagkain ng mga bobo, yung sardinas, ikaw Ma'am Evelyn ka. Subukan mo, makita lang kita bumili ng sardinas, sige, ipapalunok ko sa yung yung lata. Sus, ginaganon-ganon yung sardinas. Kada kayo naman, pag pupunta kayo ng palengke, lagi nang kayo may dalang sardinas. Imposibleng hindi ka bibili ng sardinas. Magkano ba ang sweldo ng asawa mo? 500. Magkano ba minimum? 500 kasi hindi mo kasi ako tatrabaho Magkano ba yung minimum ngayon? Tapos 4 ang anak mo. Ma'am Evelyn, posibleng hindi ka bumili ng sardinas. 500. 500 na lang ka mo, yung sobra, pamasahin ng asawa mo. Okay. Bibili ka sa isang araw, dapat makaka3 kilong bigas ka. Kasi ilan man kayo, 6 kayo, 4 yung anak mo. Nag-aaral pa, malalaki pa. Tapos puro barako pa, malalakas pa kumain. Di 3 kilong bigas, magkano na yun? Sabihin mo na yung tig 50 pesos na lang, Ma'am Evelyn, ang i-estimating ko sa'yo. For the record, mo nga, baka hindi ka po marunong mag-estimate, Ma'am Evelyn Ginawa ko ng 500 plus kasi yan. Kasi merong butal, minimum. Yung sobra, pamasahin ng asawa mo sa pang-yosi. Okay? Pang-yosi na yun.
Di may 500 ka, 3 kilong bigas, kung 4 ang anak mo, asawa mo, 2 kayong asawa mo, tapos 4, di 6 kayo, 3 kilong bigas, matipid na yun. Di meron ka ng 150, yung tig 50 bibilin mo, di magkano pa matitira? 350 pesos. Umagahan mo sa 4 na anak mo, imposible. Kakasya ba yung 50 pesos, Madam Evelyn? Ano may bibili niyan? Sardinas, 1 piraso, maliit, saka 2 itlog. Okay na yun, sobrang tipid na yun. Di magkano na? 150, tapos 50, di meron ng 200 na galos mo. 300 na lang yung natitira, Ma'am Evelyn. Sa umagahan pa lang yun, uulam ka pa na ng tanghali. Kakasya ba yung 100 para makabili ka ng manok para sa 4 mong anak? Ha? Hindi. Sardinas ka na naman ulit. Tapos dagdagan mo ng itlog para madami-dami or noodles. Ngayon, yung 100 sa tanghalian mo, may natira ka pang 200. Ha? 200 na lang, Ma'am Evelyn, natira. Gabi, syempre, darating kayo mga pagod. Kailangan ano pa na yan. Kahit bumili ka ng manok, kahit 150 pesos. Naku po, 200 na lang yung natira. 200 na lang natira. Sige, 130 na lang yung manok. Kasi Ricardo pa di 150 pagkasya mo pang gabi yun. Meron ka pang natirang 50 pesos. Babaunin ng anak mo yun na 4 na ang baon nila tig 10 piso. Di meron ka pang 20 pesos na natira, Ma'am Evelyn. Yun na lang ilagay mo sa alkansya mo. Okay? Baka hindi nyo alam estimate yan, di ba? Sabi ko sa iyo, tapos ako ng Harvard Magaling akong mag-estimate sa mga ganyan. O, nakuha mo na, Sir Densyo. Ha? Nakuha mo na, Sir Densyo, boy. Sabi ko sa inyo, puro sardinas lang uulamin. Kaya nga nagtaas nga ho ang sardinas kasi maubos na ang mga isda sa dagat. Dahil ang mga tao, puro sardinas na lang ang inuulam. Sardinas, itlog. Bakit? Nagmahal din ang itlog. Kasi sardinas, itlog ang laging ulam ng mga tao. Okay? Nauubos din yung itlog. Bakit? Kasi sobrang daming demand ng itlog. Kaya magmamahal ang itlog. Di ba? Sabi ko sa inyo, nagtapos ako ng Harvard Ha? Yun talaga. Ano pa papa-estimate mo, Ma'am Evelyn? Ganun mag-estimate. 20 pesos na lang matitira sa'yo, Ma'am Evelyn, every day. Yung asawa mo, wala pang pambili ng gin. Ngayon, yung ATM, isasangla. Oy, si Ma'am Evelyn, sinangla yung ATM ng asawa nyo. Sinangla mo yung ATM. So ngayon, sinangla mo yung ATM, tutubo pa. Hanggang sa 1 taon, hindi mo na matutubos ang ATM. Tapos, dumating pa ang pagkakataon, yung asawa mo natanggal sa trabaho or na-endo. Ano ang maiisip mong ipapakain mo sa iyong mga anak, Ma'am Evelyn? Siyempre, yung dating 50 pesos na bigas na binibili natin, baka makahanap ka ng 29 pesos dyan. Pumila ka doon sa Caloocan. Wala Mukhang matatagalan ka pa sa bago mong pinag-applyan. Oo nga mahal sige. Doon na lang ako, pipila ako sa 29 pesos na bigas kasi bagong apply lang ako, nag-endo na. Tapos, tama si Boy Sardinas. Bili na lang ulit tayo ng sardinas saka itlog. Ngayon, Ma'am Evelyn Flores, ngayon mo sabihin na hindi mahalaga at hindi ka kakain ng sardinas. Bakit? Mayaman ka ba? Ha? Mayaman ka ba? Yung sinasabi ko siya, mayabang ka ba? Ayan nagalingan na magpaliwanag sa akin ni Sir Densyo. Ganun lang. Asa na si Ma'am Evelyn? Nasupalpal na to tayo. Baka magdala sila ng bigas na may pangalan Romualdez, Dodong Anton. Sir, dati na, hindi mo ba nakita yung vlog dati? Namigay sila ng bigas na tigil namang kilo, nakalaki ng mukha ni Tambolos-los doon. Di ba? Yung sa may Pasig, ditong nakaraan. Di ba? May nasunugan daw, kaya namimigay ng bigas. Ilan lang nasunugan, 2 bahay lang. Pero namigay ng napakaraming bigas. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga babayan
Ginagamit po nila ang bigas para ipang-akit itong darating na eleksyon. Kasi ang bigas, napakamahal. Okay? Yan po ang ginagawa nilang panilaw sa mga taong bayan para po sila iboto. Ngayon, wala na. Matindi na ang mga tao ngayon. Natimbrihan na ho namin sila. Natanggapin nila ang inyong ayuda. At hindi ho kayo iboboto. Sus, mag-survey-survey mga bayad man yung taga-survey nyo. Magsusurvey kayo, ilang tao lang, napaka-milyon-milyon ng tao dito sa Pilipinas. Ito, sasabihin ko na naman sa inyo. Mga bobo kasi itong mga tanso Papaliwanag ko naman sa inyo. Dito muna tayo, papaliwanag kasi mas maganda pinapaliwanagan ko yung mga tanga. Okay. Ito, pinagkakalandakan ng mga tanso na ang survey ay laglag ho tayo. Okay? Ang tanong ko sa inyo, sagutin nyo, ilang libo ba ang sinorvey nyo? Halimbawa, 30 million na tao. Nasurvey nyo ba yung kalahating yan? Nasurvey nyo ba yung 15 million dyan? At para sabihin nyo, laglag ang PDP laban? Huwag nyo kaming gawing tanga, boy. Ha? Mga tanso kayo. Ilan lang naman. Meron kaming na-survey sa loob ng mga 1,000 tao, ang na-survey ho namin. Gaganyan pa sila At ayon po sa survey namin, ang PDP laban ni Duterte ay hindi ho pasok sa survey. Ang pasok lang ho sa survey, ang mga team bangag. Kaya po, mga kababayan, dito na ho tayo sa number 1 survey, ang team bangag. Boy! Di ba? 1,000 lang naman ang sinosurvey nyo, tapos yung survey nyo, wala, laglag kami. Mga baliw kayo. Di ba? Sus! Si Kong Marcoletas, laglag. Ganong kadaming iglesia ni Cristo, milyon yan, tapos laglag. Hindi nyo sinurvey yung mga iglesia, no? Hindi ba? Hindi nyo sinurvey yung mga iglesia? Boy! Nawala na si Ma'am Evelyn. Ma'am Lolita, shout out sa'yo, no? Pasurvey ka nga, boss, dyan sa bundok ng Tralala. Malakas DDS dyan. Uy, meron akong vlog, hindi mo ba napanood? Nang survey ako sa bundok, Sus, hindi mo nga nilike Nag-survey ako with ayuda, pang mga Tagalan, ganun ang ayuda. CR boy. Hindi ba? Tas pag may sumobra pa sa akin pera, may migay akong bigas. Ganun ang ayuda, boy. Balik tayo dito. Humaba na yung sabi ko, salita ko. Mga views dahil nga sa tinira ko ngayon, ilalabas ko yung sekreto ng mga Marcos Diba? Hindi ko na kaya Ilalabas na Epe Panyo. Tropa. Ayos na. Sige, tropa na tayo. Ilalabas na raw niya ang sekreto ni Marcos. Yan ang sinasabi ko sa'yo, boy. Meron pa ako. Baka hindi nyo napanood dito sa aking survey, bundok survey. Meron doon runner ni Bongbong Marcos. Si ate, nasa vlog ko. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo yan. Kung hindi nyo napanood, sasampalin ko kayo. Joke lang. Nangihingi na ng bigas si Ma'am Evelyn, naniwala ka na, Team Duterte ka na? Ma'am Evelyn, Bibigyan ko ng pang-gin yung asawa mo, sige. Yung runner ni Marcos, isang araw at isang gabi. Nasa video yan. Hindi ko gawa-gawa, hindi yan fake news. Boy! 400 ho binayad sa kanya. Hawak-hawak niya pa daw si Marcos Marcos kami. Marcos. Meron siya 400, isang araw, isang gabi, yung bayad Tapos nag-meeting pa daw sila. Sabi ng ganun, ma'am, mga ate, mga nanay, kuya, iboto niyo itong ating pambato, si Marcos. Kasi siya lang ang pwedeng maglabas or mag-withdraw ng mga ginto sa ibang bansa. Kasi pag hindi siya naging presidente, hindi hindi po makukuha ang ginto. Naintindihan niyo po ba? Sige po. Kasi pagka nakuha niya ang ginto at naging presidente siya, bibigyan ang lahat ng mga Pilipino. Parang sa pagbebentahan ng ginto. Yan din ang sinabi sa inyo, boy! Wag kayong wag kayong maging ingut-ingutan lang diyan Yan naman talaga pinangako sa inyo Sus!
Oh, mga tanso, mga tangang tanso, boy. Ha? Mga ingot kayo. Talaga naman ganyan, oh. 'Di ba? Sasabihin mo fake news, mga taong bayan na nagsalita. Sus! Hayaan mo na masiyahan yung mga Marcos. Solid Duterte straight, Reynald Kalimlim. Alright. Sabi ni Sir Warren, boss, hamunin mo si Enzo Recto, dalhin panabi niya, talo daw si Kong Marcoleta, laban mo. Burahan ng channel, tignan mo kung kakasa. Sige! Sino ba yan? Si Enzo? Sus! Hindi yan papalag, Sir Warren B. Si Chris Ulo nga eh. Ilang beses ko pinuntahan sa live dahil kinasahan ko nga sa pustahan kahit burahan. Hindi ho ako pinapansin. Sus, hindi na nga namamansin. Ngayon may pinalagan. Pati yung si Mark Ramos. Bilang sabi niya, 1 million. Nagsalita lang ako, wow talaga. Tapos sabi niya, ngayon kinakasahan ka. Tapos ginawa na ako ng issue. Dahil ngayon kinakasahan na daw niya ako. Ay nagbago-bago isip ko. Ang tinatanong ko, paano tayo magbabayaran? Ang tanga mo, Mark Ramos, boy. Natanong ko, paano tayo magbabayaran? Tapos sinabi mo na sa mga subscribers, yan sinasabi ko sa inyo si Boy Sardinas, nung pinalagan natin, medyo kumambyo ka agad. Mga tanga din yung mga subscribers mo, Mark Ramos, boy. Natanong ko kung paano tayo magbabayaran pag natalo ka na. Sus! Sabihin nyo dyan si Enzo Recto na yan, burahan ng channel ka mo. Kung may pera siya, di dagdagan pa niya, may pera pa. Naku, sasabihin niya, sige. Ngayon, mag-anuhan tayo ng page, magbablogan tayo, ipapakita ko yung channel mo, ganito, ganyan, ibablog natin. Dapat ganun. Kung hindi ka magbayad. Pinasok-pasok ko na nga yung mga live ng mga tanso. Sila nagsasabi na burahan. Ngayon, hindi man ako pinapansin ng mga yan. Sus! Ayaw nyo lang. Ayaw nyo. Kasi alam nyo naman talaga, puro mga kayo, mga fake news, boy. Panoorin pa nito. Talaga hindi ko na kaya. No? Hindi ko na kaya yung inuutos pa ng mga dahil lamang sa utang na loob na yan, utang na loob na yan. Kaya nga hinihintay ko na lang, sana mabenta yung aming lupa para mabayaran ko yung na yan. Yung utang na loob na yan. Pero hindi ko na kayang gawin. Kaya may rason ako mga kababayan. Huwag niyo akong pilitin. May dahilan ako. Sabi ko nga, hindi kasi kayo Hindi kayo. Hindi kayo yung nasa... Ang alam nyo lang manood. Ang alam nyo lang Pero ganun pa man, di pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Darating ang panahon na... Although mawawalan ako ng income sa YouTube dahil nga sa... Ito, kita nyo naman. Siyempre, magagalit yung mga followers, di ba? Mga kababayan, napanood nyo po yung sinabi ni Epipanyo Labrador. Nako, yari ka. Pati amo mo, nilaglag mo na. Paano yan, Epipanyo Labrador? Paano yung mga followers mo na nabudol mo? So yan, narinig nyo mismo sa bunganga ni Epipanyo. Butete Labrador, nilalaglag niya na ang mga boss niya. Sa bunganga niya nanggaling, mga tanso vlogger, Baka sabihin nyo, fake news na naman kami, Hindi nyo kami kapares ng mga fake news, boy. Sus. Ngayon, Epipanyo Labrador, kahit bumaligtad ka pa, hindi ka na mapapatawad. Okay? Nakasampa na ang kaso sa'yo, haharapin mo na lang yon. Pagdudusahan mo yon, Epipanyo Labrador, boy. Hindi mo kami makukuha sa paawa-awa effect mo, No. Hindi ka na namin mapapatawad. Ngayon, ang gawin mo, maghukay ka dyan sa bundok ng 6 feet below. Tapos ilibing mo ang sarili mo, boy. Yan ang pinakamaganda mong gawin. O kaya, para makita ka, hindi, ang gawin mo, maghukay ka ng 6 feet below. Tapos ilibing mo yung sarili mo. Tabunan mo yung sarili mo, Epipanyo Labrador.
Kasi kahit bumuligtad ka pa, hindi ka na mapapatawad ng mga taong bayan. At ang Iglesia ni Cristo, may kapatawaran pero kailangan mong pagdusahan yung mga ginawa mo. Kasi nagkasala ka sa batas ng Pilipinas. Boy, ano sinasabi ko sa iyo eh. Magmula nung nabulag kita, sabi ko sa iyo eh, hindi ka tatagal sa amin, boy. Ngayon, mabalik-baliktad ka na. Walang epekto sa amin yan, Epipanyo Labrador. Kahit ichuchu mo pa yung amo mo, tuwan-tuwa kami. Pero yung kasalanan mo, hindi yan mababago. Okay? Kaya lahat ng bundok sa Pilipinas, magpalipat-lipat ka man para ikaw ay hindi mahuli, wala akong pakialam, mahuhuli ka pa rin, boy. Yan ang sinasabi ko sa Epipanyo. Hindi ka pala tatagal eh. Yung mga subscribers mo, nandito na mga subscribers mo, yung mga nanonood, galit na galit sa akin eh. Pinadala mo yan? Di natauhan din kayo. Pahiya kayo ngayon. Sinasabi ko sa iyo, Epipanyo. Kalabanin mo ng lahat, wag lang ang Iglesia ni Cristo. Okay? Meron nga. Ito, pinakamaganda. Hindi ako naninira sa mga Katoliko, ha? Ito ay real talk lang, ha? Panoorin nyo to. The use of mass Ano to, ha? tayo, talo tayo. Ang program ng Children of Light sa Radyo Veritas, yung sa Know the Truth sa Radyo Veritas, magsasara na sa Lunes. Last airing na. Walang suporta eh. Yung Know the Truth program namin, naku, pahirapan, paiyakan. Pero tingnan mo naman, ang Iglesia ni Cristo, halos lahat ng high channel kanila na. Tayo wala. Napag-iiwanan tayo. Ano? Nagigigil ako sa inyo, ha? Mga sir, mga father dyan, father, wag nyo kasing minamatay ang mga Iglesia ni Cristo, ha, mga father. Naalala ko sinabi nyo dati, nagpa-interview pa kayo sa GMA na hindi na kailangan magsalita. Alam naman ng mga tao kung sino talaga pinakamadami pag nag-rally. Napakadami ng mga Katoliko. Di ba? Mas marami sila. Kukunti lang kaming mga Iglesia ni Cristo. Bakit ho ganyan? Ulitin natin, ha. Oy, sa mga Katoliko, huwag kayo masaktan, ha. Totoong real talk lang to. Ganito kasi. Mga pare kasi ang may kalayaang maghayag. Nakakainis. Ulit, ha. Oy, Mr. Densyo, ikalat mo to, ha. Sir Kamote. Ito. Ito. 1, 2, 3. Use of mass media. Tayo, talo tayo. Ang program ng Children of Light sa Radyo Veritas, yung sa Know the Truth sa Radyo Veritas, magsasara na sa Lunes. Last airing na. Aray. Walang suporta eh. Yung Know the Truth program namin, ako, pahirapan, paiyakan. Pero tingnan mo naman, ang Iglesia ni Cristo, halos lahat ng high channel kanila na. Tayo wala. Napag-iiwanan tayo. Boom. Promise ka sa akin eh. No? Pero tingnan mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga sir. Hindi ko kayo tatagal. Hindi ko naman yung sinasabi sa inyo na ang Iglesia po ni Cristo hindi po yan nakikipagkompetensya. Hindi po yan mahilig manumbat. Hindi kanyan kukutsain. Talagang kinukutsa, talaga Iglesia at binubuli. Pero sa bandang huli, sino ang nananaig? Okay? Sino ang nananaig? Yan sinasabi ko sa inyo, mga Sir Father. Kinukutsa yung Iglesia ba? Ano nangyari, Father? Father, susunod, huwag mo nang ulitin yan, Father, ha? Napapahiya ka, Father. Nagpapa-interview ka pa naman sa GMA, tapos napapahiya po kayo, Father. Woohoo!
Ay, Mami Aisa, shout out, no. Nakakatawa eh, no. Isa pa. Eh, baka may bagong dating na ano diyan eh. May mga bagong dating na Tanso eh. Tanso! Oh, Tanso vlogger oh. Panoorin. Ay, hindi ta. Ang Iglesia ni Cristo, halos lahat ng high channel kanila na. Tayo wala. Napag-iiwanan tayo. Ulit, boy. Ulit. ulit. The use of mass media. Talong-talo tayo. Ang program ng Children of Light sa Radyo Veritas, yung sa Know the Truth sa Radyo Veritas, magsasara na sa Lunes. Last airing na. Walang suporta eh. Oh. Yung Know the Truth program namin, ako, pahirapan, paiyakan. Pero tingnan mo naman, ang Iglesia ni Cristo, halos lahat ng high channel kanila na. Tayo wala. Napag-iiwanan tayo. Sinasabi ko sa inyo, Father eh. Ang kulit mo kasi, Father eh. Huwag ka kasi makulit, Father. Ha? Ang kulit nyo eh. Yan, tuloy. Boses mo lang ata yan, boss. 5-5 panindigan mo. Boss. Mr. Denso, yan ang mga gusto kong sinasabi. Okay, yan ang yung ano, baga kina-counter ako ni Mr. Denso. Si Denso po kasi trolls po sa kabila yan. Medyo lumalapit na sa akin eh. Ngayon, hindi, sabi niya, baka daw boses ko. Kalayo naman ang boses ko niyan. Kita mo nga, nandun yung yung kinuha ko lang to sa sa isang nag-post. Kinuha ko lang yan, hindi sa akin yan. Kasi gustong-gusto ko talaga siya. May si OO2 ba 'yan? Credit to owner. Yan, di ba? Totoo yan, boss Denso, hindi yan fake news. Totoo yan sinasabi na yan. Dapat Sir Denso, noong nag-rally, nung nakaraan, hindi ba kaka-interview lang ng mga pari nyo na hindi na kailangan ng at mas marami naman daw ho kayo. Wala mo nang punta, mas marami pa man yung portalet ng Iglesia ni Cristo sa nagrally. Ako pa ang favorite mong vlogger ngayon ha. Grabe ka. So ayan, kita nyo naman yung nangyayari sa mundo. Bumabaligtad ho kasi. Yan, bumabaligtad. At yan talaga yung katotohanan. Ngayon, ito nga, nakita ko po sa inyo, yung pinapakita ko sa inyo ngayon, pwede na rin ako magbablog, ipapakita ko sa inyo yung project dito ni Tatang Digong nung bago siya bumaba, na tinutuloy ni Marcos. Sana, yung budget dito ay hindi talaga mawala para tuloy-tuloy yung proyekto na matapos. Ito yung sinasabi ko po sa inyo, na hindi na tayo mabibitin sa tubig, sa kuryente, mas mura. Kung ito yung sinabi ni Kong Marcoleta, kung ikaw ay nagbibil ng 2,000 pababa sa bill mo sa kuryente at sa tubig, libre ka na. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi mo pa baboto ang PDP laban? Sus, pag ikaw hindi mo binoto ang PDP laban, hindi ka namin bibigyan ng kuryente. Puputulang ka namin. Di ba? Sus, hindi ako Katoliko, boss. Badyaw po ako. Di ba? Yan po yung reality ng nangyayari ngayon sa mundo. Sino man ang kakalaban sa Iglesia ni Cristo, hindi ang mga kaanib ang kalaban ng taong mambabalahura sa Iglesia ni Cristo. Ang Diyos ang makakalaban mo at ang Diyos ang mismong magpaparusa sa taong kumakalaban sa Iglesia ni Cristo. Yan po kasi ay nakasulat sa Biblia. Okay? Ang sino man kumalaban sa Iglesia or umusig yung mga kapatid, ay huwag silang, bayaan lang sila kasi ipapasa Diyos naman ng mga kapatid yung mga taong yan na bumabalahura at umaalipusta sa mga Iglesia ni Cristo. Dahil kung ang Iglesia ni Cristo ay binalahura ng sino man,
ay hindi ang mga kaanib ang binabalahura nyo. Mismo ang Diyos ang binabalahura nyo, kaya darating sa inyo yung mga hindi nyo inaasahan na mga dilubyo sa buhay nyo. Yun na yung nangyayari kay Epifanio Labrador na napakabilis ng karma. Hindi ba? Yun po kasi yung nakasulat. At yun talaga, alam naman ng lahat ng mga kaanib yan na mayroong hantungan o huling paghuhukom kay Epifanio Labrador. Hindi ho yan kailangan po talaga yan makulong. Kahit bumaligtad ka pa Epifanio dito kay Duterte, hindi mababaligtad yung ginawa mo sa Iglesia ni Cristo ng pambabalahura. Sabi nga ay ang batas na ginawa mong kasalanan dito sa batas ng Pilipinas ay dapat mong panagutan. Okay, para hindi ka tutularan ng iba. Kasi kung hindi ka papatawan ng kaparusahan sa ginawa mong babalahura sa Iglesia ni Cristo, ay maaari kang parisan. Meron pang isang matanda na tukluban na bumabanat sa iglesia. Kaya mo susunod, ikaw naman. Meron pang isang pasikat na matanda na si Aling Mare na bumabanat din sa iglesia ni Cristo na gusto rin talagang sumama ang pakiramdam. Aling Mare, matanda ka na. Huwag mong banatan ng iglesia ni Cristo kasi ang pag-uusig mo or pagbabalahura mo sa iglesia ni Cristo, hindi ang mga kaanib ang nababalahura mo or binabastos mo, ang Diyos. Darating ang panahon, lalo ikaw ay matanda ka na, magbago ka na. Magsisi ka sa pangbabalahura mo sa iglesia ni Cristo. Dahil sa katandaan mo na yan, bago ka matigok, baka hindi mo makalimutan bago bumitaw ang kaluluwa mo, sa iyong katawan ay hindi mo malilimutan yung sakit na ipapataw sa iyo ng Diyos. Kaya ikaw, Aling Mare na vlogger, magbago ka na. Matanda ka na. Okay? Huwag mo nang gawin yung ginagawa ni Epifanio. Dalawa kayo. Sa gusto pang sumunod, di sumunod kayo. Hindi kami mawawala ng content sa inyo. Mga kontik na akong nadulas. Mabait na daw siya. Ma'am Elaine Kasigan. Shoutout po. Meron pa ba to? Wait lang kung meron pa to Sandali. Meron pa ba? Isang oras na pala tayo. So yan, maganda naman yung ito meron pa ba? Ito meron pa Mga paninira po, mga kababayan. Pakinggan po natin. Mga kababayan don't forget to subscribe, support si brother ito yung kanyang channel para mas maganda makita nyo. Ito po yung channel niya. Mga kababayan at The Wonders Philippines, The Wonders Philippines. Yan, ito yung kanya, The Wonders Philippines. Yan, brother. Maraming salamat sa video Kasi hindi ko na nakikita yan kasi late na ako hindi na ako Kaya ito na yung reaction na natin, itong vlog ni brother The Wonders Philippines. Alright, so tingnan natin nga to. Atin ito. Siyempre, magagalit yung mga followers, di ba? Ni BBM. Kasi nga, di ba? Pero pag nalaman naman ito ng tao, may maintindihan nyo kaya pala umatras na si Epifanio kasi karumal-dumal naman talaga na yung iuutos pa sa kanya. Tama na yung kay Jan Amores na nagkamali ako doon. Tama na yun. Pero sabi ko nga, kung sino man yung babaeng nag-utos dito sa akin, doon ko na lang sa Senado sasabihin para at least doon naka-out tayo. Di ba? At least doon, nakasumpa tayo kung sino talaga yung babae na yan na nag-utos na yan. So, di ba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, simula ngayon, na okay lang, tanggapin man ako, hindi ng aking mga kababayan,
o ng aking mga kababayan na Bisaya mo nag-ingon nako na dili man ta perpekto pero sukad karon, no? Dili ko mo sugot na daog-daogon na lang gid ninyo si Vice President Sara Duterte. Nahibalo ko na, di ba? Pero hinaot unta na, di ba? So sa atong mga kaigsunan na mga Bisaya, mag-ingat po kayo. Lalong-lalo na po doon sa mga vloggers na ginagamit ngayon ng mga Marcos. Habang maaga pa, umalis na kayo. Baka matulad kayo sa akin. Pero sa bagay, kaya nga kasi hindi nga ibinibigay ng mga Marcos, ng mga ni Romualdez, yung mga mabibigat na usapin, yung mga, alam niyo, yung mga delikado. Kasi, ano sila, nakalantad sila. Kukuha niyo yung punto, yung punto ko. Kaya sa akin ito yung pinagkatiwala ni Romualdez, itong paninira kay Sara. Dahil tingnan niyo naman, di ba? O, nakukuha niyo ang punto ko. Kaya sa akin pinagawa. Ngayon, sobra na eh. Hindi na makatao yung pinapagawa nila sa akin. Kaya yung konsensya baga, kung nagawa ko man dahil siguro dahil na lamang sa natuwa ako dahil natulungan yung tatay ko na nailibing na maayos, yung anak ko na nagkasakit ng mga panahon na yun na talagang grabe. Pero hindi ko na naisip na teka, baka di ba? Sana naintindihan niyo ko. Accept ko na nagkamali ako. Tinanggap ko agad yung aaminin ko totoo. Hindi ko alam kung totoo ba tungkol kay Amores at kay Sara. Pero dahil nga sa itong inutos sa akin ng babae, ito ay malapit ho kay Marcos. Papakita ko po dito ang video. May video po ako. May video po ako na itong babaeng ito malapit kay Marcos, malapit kay Romualdez. Ito'y tao po talaga ni Romualdez. Isa tong sabihin na lang natin na marahil ay nakaharap na rin ito ni Sara. 100% nakaharap na to ni Sara. Ayaw ko lang sabihin dito kasi mahirap na. Baka sabayan ng ibang ano. Pero kung ako ay magsasalita dyan sa Senado at bibigyan ako ng chance kung ano-ano yung inuutos sa akin para lamang masira ang mga yan, nasa listahan yan si Bato, nasa listahan yan na ipapalabas dito na para lalong madiin yan si Bato. No? Kasi walang ibang tinatanggihan tinatanggihan ng ibang mga vloggers ni Bongbong yung mga gusto nila pagawa doon sa mga vloggers nila na binabayaran nila. Tatanungin niyo ko kung binabayaran, yes, totoo yan. Kasi kung ako nga mismo. Introducing the new high-strength bulletproof bag from AP, now available in use. For your safety, get it today at 50. Kung ako nga mismo, di ba, kapalit lamang nung para ako sa akin naman, hindi ako nagpabayad. Siguro, kaya ako natanggap yon dahil sa tuwa ko lang, dahil natulungan nga yung tatay ko na mabilhan ng kapaong na maayos, yung anak ko naman nagkasakit, pero hindi ko alam na may kapalit pala yun, pero hindi ko na kaya Managingon na ako na dili na nako kaya ang ipabuhat pa sa mga yawa ni mga nakaingon ko. Ito rin at least na natuklasan ko rin sa sarili ko. Ako mismo nakatuklas na akala ko nga na hindi ganoon ng mga Marcos. Hindi ganoon si Romualdez. Pero ako mismo nakasaksi. Kaya bilang tayo, may karapatan tayong meron tayong na makarealize tayo. Kaya nung na-realize ko, teka, mukhang mali. Hindi dahil lang sa pera, yung kababayan ko, Bisaya. Mukhang hindi na kaya. Kung ano man ang kahinatnan nito, at least nasabi ko ang totoo. At kung ano man yung mali ko, at least naitama ko. Mga kababayan at mga kapatid, ano pong masasabi niyo po dito sa pag-amin ni Epipanyo Labrador na binabayaran pala siya? Kaya pala ganito kasi pag ito sa paninira sa mga Duterte. Ganito rin siya kasipag na siraan ang buong Iglesia ni Cristo. Okay, thank you brother The Wonders Philippines. Yan, grabe. So ayan, ito mga babayan, sabi ko sa inyo, hindi tatagal to Kaso, Epipanyo Labrador,
hindi ka makakawala talaga sa mga pinaggagawa mo, mga kabalbalan. Kahit nag-sorry ka na at kung talagang gusto mong makausap ka o maharap ka sa Senado or mapag-usapan yung mga binulgar mo, bumaba ka, sumuko ka, tapos sabi mo may mga pulis ka na mga pinsan, magpa-guard ka, magpa-guard. Ano ba tawag doon? Magpa-bodyguard ka para hindi ka magurgor. Oo. Pero meron pa siya mga vlog, marami pa siya mga vlog na 24 hours sa kanya na may nagbabantay. Ito, siya na mismo nagbunyag at siya na naglaglag ng kanyang sarili, mga babayan, meron pa tong pambayad sa mga bodyguard niya na binabantayan siya ng 24 hours sa kabundukan. Okay? So yun nga po ang mga sinasabi ko sa inyo, banatan mo ng lahat, wag lang ang Iglesia ni Cristo kasi may karmang karating yan. Kakarmahin talaga. Yan na nga po sinasabi ko sa inyo. Pero sa kabila po ng pagtatago ni Epifanio, hanggang ngayon po ay naghihintay po tayo ng balita kung meron ng warrant of arrest si Epifanio Labrador para po siya ay tuluyan na pong hanapin kung nasan siyang pong bundok. Kasi mawawanted po siya. Ngayon sa kanyang pagbubulgar na utusan pala siya ng mga Marcos, dun siya po magsasalita daw sa hukuman. Okay? Ngayon, yung babae ay kilala pa talaga nila Vice President, nila Sir Datang Digong. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Ganyan ba gusto nyong namamahala sa Pilipinas? Ha? Kung ano-ano pinaggagawa, kung ano-ano mga inuutos sa mga vloggers para siraan kung sino man ang siraan. Ngayon, itong tao na to, pag ito ay nag-stand out o talagang nanumpa sa kanyang mga sinabi, yari. At kung hindi siya magsisinungaling, yari, bumaligtad po siya. Nakakahiya po talaga yung mga nag-utos dyan. Okay? Pero si Epifanio Labrador ay umasa na po kayo talaga na talagang makukulong po yan sa mga pinagagawa niya sa kanyang buhay. Hindi na po yan mapapatawad pa. Talagang paparusahan po yan ng batas ng tao dito sa Pilipinas. Okay? Ngayon, sa kabila po ng pagbubulgar na yan, yung mapapahiya po at makakasuhan din yung mga tao naman nabanggit niya. At yan ay maiimbestigahan, bakit niya ginagawa. Kung ngayon, mga babayan, itong darating na eleksyon, yung mga nabanggit na pangalan nitong tao na to, iboboto niyo pa ba? Yung mga team na yan, dahil darating ang araw, ganyan at gaganyan pa rin ang gagawin po nila. Pag meron na po silang nagagawang kabalbalan at may babanat sa kanilang tulad namin mga vloggers at kung sino pa man, gagawin at gagawin pa rin po nila yan dahil gagamitin po nila ang pera ng taong bayan para po pabagsakin ng isang tao na ayaw niya. Grabe, di ba? Ngayon mo sabihin, iboboto mo po ba sila o hindi na? Kayo na po magdedesisyon kung papabudol pa po ba kayo or hindi na. At kung magpapabudol pa kayo, kayo na lang. Pero sinisigurado ko po sa inyo mga babayan ay mananalo po ang PDP laban. Ngayon, yung makikipagpustahan dyan, di makikipagpustahan na kayo. Puro na lang kayong mga salita na makikipagpustahan, hindi naman kayo pumapalag. Di ba? Ngayon, ang gawin nyo kasi, mga tanso vlogger, mag-vlog kayo ng mga nagawa ng mga bata nyo. Hindi puro Duterte ang binabanatan nyo. Bakit puro mga Duterte? Ang gawin nyo, kasi kayong mga bobo kayo, mga tanso kayo. Ang gawin nyo naman, ipakita nyo sa vlog nyo yung mga nagawa ng mga boss nyo. Di ba? Tulad nito, sabi ko sa inyo, kung paano magbayad itong mga ngagba na to eh. Yung mga vlogger niya, pinapunta ng Hong Kong, pinag-outing, pinag-tourist, binayaran yung mga hotel nila, gumasos ng pera. Hindi ba, mga kababayan, ganyan ba yung ginagawa ng totoong namamahala sa Pilipinas? Ginagamit yung pera ng taong bayan para ipang-outing sa mga vloggers nila? Tulad niya, no? Pumiyok na si Epifanio Labrador, ilang vlog pa lang. Ngayon, nagsasalita siya ngayon, naawa siya kay Vice President. Samantala kung paano niya pagmumurahin si Tatang Digong at si Vice President. Okay? Alam niyo na Tatang Digong yan. Oo. Dapat ito, mahulit po talaga itong tao na to. Ingatan ang buhay ni Epifanio Labrador. Tatang Digong, dapat ito, ingatan talaga itong tao na to.
Alas natin to si Epifanio Labrador. Alas yan. Dapat mabuhay yan si Epifanio Labrador. Kasi yan yung alas natin, Tatang Digong. Oo. Napakalaking alas po nito. Paki-like naman tong video na to mga babayan. Kung pwede, paki-share para mapanood ng mga ibang kababayan natin. Dahil ito, napakalaking ebidensya nito. Pag ito ay nakapagsalita talaga, itong si Epifanio sa Senado, wala, laglag, pahiya kayo. Grabe mga ginagawa nitong mga to. Nakakakilabot mga babayan. Kaya itong darating na eleksyon mga babayan, ay sana kaisa kayo natin, tayong lahat. Dahil hindi lang naman ito para sa sarili natin. Para po ito sa bawat Pilipino na nakatira po sa Pilipinas. Okay? Napakatagal pa po. Pag tayo nabudol ulit, matagal na naman silang bababa. Matagal na naman sila maghahari-harian sa pwesto. Kawawa na naman taong bayan. Okay? Ngayon, pagka itong PDP laban, mga babayan, pag kami sumublay dito, buburahin na namin channel ko. Ay hindi, sila lang. Ako lang. Or babanatan ko sila pag sila ay nagloko rin. Pag itong PDP laban, sabihin, Boss Sardinas, corrupt din naman pala yung PDP laban. Di babanatan natin. Di ba? Pero sinisigurado ko po sa inyo, tulad ng isang adhikain na Tatang Digong, tulad ng dati, surbol po yan. Mas mananaig po yung kapayapaan at ay katahimikan ng bansa at kaunlaran ng ating bansang minamahal. O, di ba? Lupit! Ma'am Delia Pineda, shout out sa iyo, na. Thank you po. God's will mananalo ang PDP laban, sabi ni Ma'am Delia Pineda. So, mga kababayan, huwag na tayo muli magpapabudol. Itong video na to, nakita nyo naman kung paano gumalaw ang mga bangag para lang talaga sila ay manalo at para manira ng isang mga tao o isang tawag dito, religion, gagawin nila alang-alang sa pera. Dahil meron silang masisilaw pag hinarapan mo na ng limpak-limpak na salapi ang isang tao. Pero darating ang panahon, makakarma man yan, tulad na nangyari kay Epifanio Labrador, bumaligtad na. Okay, so kayo na maghusga dyan mga babayan dahil napanood nyo naman at nireaction na natin, hindi ho ito fake news. Sabihin na ng mga tanso, fake news ka na naman boy. Sus. Grabe no. Ang lupit nitong nasaksihan natin sa video na to. So, ganun na lang mga babayan, hanggang dito na lang. Isa't kalahating oras na pala tayo, kaya pala masakit na po itong aking lalamunan. I-edit ko pa naman din to kasi may mga nanonood po sa upload. Yung iba kasi hindi naman nanonood sa live. I-edit ko to, i-upload ko din kung gusto niyo lang panoorin. Yung mga hindi pa nakapanood at gusto niyo panoorin sa na-edit na, i-upload ko pa rin naman to. Sa mga nag-subscribe kay Boy Sardinas, maraming salamat po. Yung mga nag-like, sana pag may mga video tayo, like nyo lang. Kasi dapat pag nagsasubscribe kayo, marunong kayo mag-like. Ang hirap-hirap magsalita din di ba? Okay, maraming salamat po sa mga dumalo sa ating quad-kong hearing kay Boy. Ngayon, wala tayong contempt. At maraming salamat po at ay magandang good morning. Saan naman kayo naroon, good morning po sa inyo lahat dyan. Sana nagustuhan nyo itong ating vlog. Babalikan ko na lang, di ko panapanood. Ay, thank you, Ma'am Delia. At sa mga team replay dyan, yung mga team replay, maraming salamat po Don't forget to like and subscribe. Boy Sardinas, God bless every day. Thank you po, Team Taghirap. Bye-bye and thank you. Bye. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.